Magandang araw po. Ako po si Dr. Rene Santos, isang lisensyadong doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda geriatric healthcare. Sa aking maraming dekada ng karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga nakatatandang lalaki na mapanatili ang kanilang sigla, intimasya at kumpiyansa, nakita ko mismo kung paano naaapektuhan ng ilang mga nakasanayan na hindi nasusuri ang ating kagalingan habang tayo ay tumatanda. Napansin niyo na po ba na ang isang bagay na dati nagbibigay ginhawa tulad ng masturbasyon ay tila nagiging minadali, nakakadismaya o kakaibang walang koneksyon ngayon? Ang pinakikinagugulat ko po ay maraming kalalakihan na higit sa 100 ang hindi namamalayan na ginagawa ang parehong 7 pagkakamali na tahimik na sumisira sa kanilang kalusugang sekswal, mga ugali na maaaring epektibo. Ilang dekada na ang nakalipas, ngunit ngayon ay palihim na nagdudulot ng higit na pinsala kaysa kabutihan. Sa artikulong ito, ipapakita ko po sa inyo kung ano mismo ang mga pagkakamaling iyon at kung paano ito itatama. Matututunan ninyo kung paano ibalik ang sensitibidad, palakasin ang sarap at muling kumonekta sa inyong katawan sa mga paraang tunay na makakatulong sa inyo sa yugtong ito ng buhay. At huwag po kayong aalis dahil ang pagkakamali bilang 4, ang halos lahat ng lalaki ay napapabayaan, gayong ito ang maaaring susi upang maibalik ang kasiyahang akala ninyo'y tuluyan nang nawala. Magsimula po tayo sa isa sa pinakalaganap at mapanlinlang na paniniwala na nakaaapekto pa rin sa mga nakatatandang lalaki ngayon, at ito'y malamang na narinig nyo na o kahit na ginagawa ng hindi kinokwestiyon. Pagkakamali bilang paniniwala sa mito ng semen retention. Maraming nakatatandang lalaki ang nahuhulog sa bitag ng pag-iisip na ang pagpigil sa paglabas ng similya, ejaculation, ay magpapalakas ng kanilang enerhiya, magpapatalas ng kanilang focus, o magpapataas pa ng antas ng testosterone. Ito'y isang paniniwalang nakaugat sa mga lumang ideya at pseudoscience sa internet. Bagamat may ilang ebidensya na ang maikling panahon ng pag-iwas ay maaaring humantong sa pansamantalang pagbabago sa hormones, ang katotohanan ay mas komplikado at mas makatao. Ang inyong katawan po ay dinisenyo para sa natural na paglalabas. Kapag pinipigilan ninyo ang tungkuling iyon sa mahabang panahon, maaari itong humantong sa hindi komportableng pakiramdam, paninikip sa balakang, pelvic congestion, pabago-bagong mood, at mas mataas pa ngang panganib sa mga problema sa prostate. Para sa mga lalaking higit sa 60, ang mga kahihinatnan na iyon ay hindi lang abala, maaari itong makapinsala sa inyong pangkalahatang kagalingan. Binibigyang diin po ng mga doktor na ang malusog at katamtamang paglalabas ng similya ay kapaki-pakinabang. Nakakatulong ito sa pag-regulate ng hormones, sumusuporta sa kalusugan ng prostate, nagbabawas ng tensyon, at maaari pa ngang mapabuti ang tulog. Ang pagpigil nito ng ilang linggo o buwan sa pag-asang makamit ang isang mitikal na kapangyarihan ay madalas na humahantong sa kabaligtaran, pagkadismaya, pagkairita, at pagkawala ng koneksyon sa tunay na pangangailangan ng inyong katawan. Ang masturbasyon po ay hindi tungkol sa pagpapakita ng kontrol.
Ito'y tungkol sa pag-unawa sa ritmo ng inyong katawan, paggalang sa mga senyales nito, at paghahanap ng malusog na balanse. Isipin niyo po ito hindi bilang isang luho, kundi bilang pangangalaga sa sarili tulad ng pag-uunat o malalim na paghinga. Kapag ginawa ng may kamalayan, maaari kayong mapanatag, mapasigla, at matulungang mas makakonekta sa inyong sarili. Ngunit kung kumakapit pa rin kayo sa paniniwalang ang kontrol ay katumbas ng lakas, marahil oras na para tanungin, ano pang ibang mga lumang ugali ang maaaring tahimik na naglilimita sa inyong sarap at kakayahan? Baka magulat kayo sa susunod na pagkakamali dahil ito'y isa sa pinakamadalas ulitin ng karamihan sa mga lalaki nang hindi man lang namamalayan. Pagkakamali bilang duwa paggamit ng parehong hawak at teknik. Palagi, ang rutina ay maaaring maging komportable lalo na pagdating sa mga personal na gawi na nabuo sa loob ng maraming dekada. Ngunit pagdating sa masturbasyon, ang paggamit ng eksaktong parehong hawak diin at galaw sa bawat pagkakataon ay maaaring tahimik na kumakalaban sa inyo. Maraming nakatatandang lalaki ang nananatili sa kung ano ang pamilyar nang hindi namamalayan na ang pagiging predictable na ito ay maaaring humantong sa pagkawala ng sensitibidad at makagambala pa nga sa kanilang kakayahang masiyahan sa intimasiya kasama ang kapareha. Ang katawan po ay umaangkop. Kung paulit-ulit itong nakakatanggap ng parehong uri ng estimulasyon, nagiging kondisyonado ito na tumugon lamang sa partikular na pattern na iyon. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magpahirap na makaramdam ng sarap marating ang sukdulan o manatiling nakatuon ang isip. Maaari ninyong maramdaman ang pagkadismaya, pagkawala ng koneksyon o pagdududa pa nga sa inyong pagkalalaki, gayong ang kailangan lang ng inyong katawan ay iba't ibang paraan para ito'y muling magising. Mas simple po ang solusyon kaysa inaakala ng marami. Subukang gumamit ng kabilang kamay, baguhin ang diin, palitan ang ritmo, mag-eksperimento sa mga bagong galaw, o gumamit pa nga ng ligtas at angkop na mga kagamitan. Hindi nyo po tinatalikuran kung ano ang gumagana. Pinalalawak nyo ang inyong karanasan. Ito'y tungkol sa pagpapanatiling aktibo ang inyong nervous system at presente ang inyong isip. Tulad po ng inyong mga kalamnan na lumalakas kapag hinahamon ng mga bagong ehersisyo, ang inyong sarap ay lalong yumayaman kapag pinapayagan ninyo ang inyong sarili na tuklasin ang mga bagong sensasyon. Ito'y hindi tungkol sa pagiging bago para lang maiba. Ito'y tungkol sa pananatiling nakaayon sa nagbabagong katawan ninyo at pagbibigay ng pahintulot sa sarili na magbago kasabay nito. Karapat-dapat po kayo sa sarap na lumalago kasama ninyo, hindi kumukupas dahil sa edad. Ngunit may isa pang pagkakamali na mas karaniwan kaysa inaakala ng maraming lalaki, isa na maaaring dahilan kung bakit maraming karanasan ang tila minadali at hindi nakapagbibigay kasiyahan. Maaaring hindi nyo man lang alam na ginagawa nyo ito. Pag-usapan natin ito sa susunod. Pagkakamali bilang treya. Pagmamadali sa karanasan. Noong kabataan, marami pong kalalakihan ang natutong mag-masturbate ng mabilis dahil sa pangangailangan paglilihim o nakasanayan. Ngunit sa paglipas ng mga taon,
ang dating minadaling gawain ay maaaring maging isang malalim na nakaugat na pattern. At diyan po nagsisimula ang problema. Ang pagmamadali sa karanasan ay ginagawa itong mekanikal isang bagay na hiwalay sa tunay na sarap. Nagiging mas tungkol ito sa paglalabas kaysa sa kasiyahan. At para sa mga lalaking higit sa asinto, ang minadaling paraan na ito ay maaaring magnakaw sa inyo ng mas malalim at mas kasiyasiyang sensasyon na kaya pa ring maranasan ng inyong katawan. Kapag nagmamadali po kayo, hindi nagkakaroon ng sapat na oras ang inyong katawan para unti-unting bumuo ng pagkaantig. Ang inyong isip ay hindi nananatili sa kasalukuyang sandali. Sa halip, nagkakarera kayo patungo sa dulo, halos hindi napapansin ang paglalakbay. Sa paglipas ng panahon, maaari itong maging sanhi ng pamamanhid na mag-iiwan sa inyong pakiramdam na kulang o walang emosyon pagkatapos. Ang dating pinagmumulan ng koneksyon ay maaaring magsimulang maging walang laman. Ang pagbagal naman po ay nagbabago ng lahat. Binibigyan nito ng espasyo ang inyong katawan para magising. Inaanyayahan nito ang inyong nervous system na lubusang makilahok at pinapayagan nito ang inyong isip na muling kumonekta sa bawat sensasyon. Ang malalim na paghinga, intensyonal na haplos at pagbagal ng tempo ay maaaring gawing isang bagay na nagpapalusog at makapangyarihan ang isang ordinaryong sandali. Ang sarap po ay hindi lamang tungkol sa sukdulan. Ito'y tungkol sa presensya, ritmo at pagkamausisa. Sa pamamagitan ng pagtrato sa oras na ito bilang isang bagay na makabuluhan sa halip na rutina, magsisimula kayong makaramdam na mas buhay, mas buo, at mas nakaayon sa inyong sarili. Hindi ito tungkol sa pagpapatagal para lang humaba. Ito'y tungkol sa muling pagtuklas sa kung ano ang maaaring minamadali ninyo sa loob ng maraming taon. Ngunit kahit ang pagbagal ay hindi magbubukas ng inyong buong potensyal kung nakapokus lamang kayo sa isang bahagi ng inyong katawan. Baka magulat kayo sa susunod na pagkakamali. Ito'y isang bagay na halos lahat ng lalaki ay napapabayaan. Pagkakamali. Bilang 4, pagbalewala sa iba pang bahagi ng katawan sa paglipas ng mga taon. Maraming kalalakihan ang nakondisyon na mag-focus lamang sa kanilang ari habang nagsasalsal na para bang iyon lamang ang pinagmumulan ng sensasyong mahalaga. Ngunit ang katotohanan po, ang inyong katawan ay puno ng mga nerve endings at mga pleasure zones na kapag ginalugad ay maaaring ganap na magpabago sa inyong karanasan. Sa pamamagitan ng paglilimita ng stimulasyon sa iisang lugar lamang, napapalampas ninyo ang buong saklaw ng pisikal at emosyonal na sensasyon na kaya pa ring ialok ng inyong katawan kahit na higit sa asanta na. Ang inyong mga hita sa bandang singit dibdib, ibabang bahagi ng tiyan-leeg at lalo na ang perineum, ang bahagi sa pagitan ng bayag at butas ng puwit, ay mga lugar na maaaring magpataas ng pagkaantig at magpalalim ng koneksyon. Ang mga rehiyong ito ay hindi lamang nag-aalok ng pisikal na sensitibidad. Pinapayagan din kayo nitong makaramdam na mas presente, mas nakaayon sa inyong katawan, at mas may kamalayang emosyonal habang ginagawa ito. Ang banayad na haplos
masahe pagbabago ng temperatura, hindi po ito mga luho. Ito'y mga pintuan tungo sa mas malaking sarap. Ang pakikipag-ugnayan sa inyong buong katawan ay nakakatulong na makawala sa mga nakasanayang rutina at lumilikha ng mas mayaman at mas buong karanasan. Hindi ito tungkol sa pagiging eksperimental o kakaiba. Ito'y tungkol sa paggalang sa pagiging komplikado ng inyong katawan at pagpapahintulot sa sarili na maranasan ito ng lubusan. Hindi po kayo iisang bahagi lamang. Kayo'y isang sistema ng mga sensasyon, emosyon at kamalayan. Kapag pinasigla ninyo ang kabuuan, natural na lumalago ang inyong kasiyahan. Ngunit kahit na ginalugad ninyo ang mas maraming bahagi ng inyong katawan, ang paraan mismo ng inyong paghaplos ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. At may isang karaniwang pagkukulang na tahimik na nagbabawas ng kaginhawahan at sensitibidad para sa hindi mabilang na mga lalaki. Ito'y isang bagay na napakasimple ngunit madalas na binabaliwala. Tuklasin natin ito sa susunod. Pagkakamali bilang pag-iwas sa paggamit ng lubricant. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang mga natural na pagbabago sa katawan tulad ng pagbawas ng natural na halumigmig ng balat at pagkasensitibo ay maaaring maging dahilan upang iba na ang pakiramdam ng pisikal na haplos kumpara dati. Gayunpaman, maraming lalaki ang patuloy na nagsasalsal nang hindi gumagamit ng anumang lubricant, madalas dahil sa nakasanayan o sa paniniwalang hindi ito kailangan. Ang katotohanan po, ang pag-iwas sa lubricant ay maaaring makabuluhang limitahan ang inyong kaginhawahan at sarap. Maaari itong humantong sa pagkiskis, iritasyon at kahit na microscopic na pinsala sa balat na nagbabawas ng sensitibidad sa paglipas ng panahon. Ang paggamit ng dekalidad na lubricant ay maaaring ganap na magpabago sa inyong karanasan. Nagbibigay daan ito para sa mas makinis at mas banayad na galaw. Binabawasan ang panganib ng discomfort at mas ginagaya ang sensasyon ng pakikipagtalik sa kapareha. Makakatulong itong gisingin ang mga nerve endings na maaaring nanahimik na at maaaring pahabain ang durasyon at kalidad ng inyong sarap. At para sa mga lalaking maaaring may paninigas ng kasukasuan o nabawasang liksi ng kamay, ang lubricant ay maaaring mabawasan ang pagsisikap at gawing mas madali at mas kasiyasya ang karanasan sa pangkalahatan. Wala pong kahihiyan sa paggamit ng mga kagamitan na sumusuporta sa nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan. Tulad ng pagsusuot natin ng salamin sa pagbabasa para mas luminaw ang paningin o ng sapatos na may suporta para makagalaw ng madali. Ang lubricant ay isa lamang anyo ng pangangalaga sa sarili. Hindi po ito kahinaan, ito'y karunungan. Ang pagyakap dito ay makapagpaparamdam sa inyong mas konektado, mas buhay, at mas may kontrol sa inyong kalusugang sexual. Ngunit kahit na may tamang mga kagamitan, na maraming lalaki pa rin ang napipigilan ng isang bagay na mas makapangyarihan kaysa pisikal na limitasyon. Wala ito sa katawan, nasa isip ito. At maliban kung ito'y matutugunan, maaari nitong tahimik na sirain kahit ang pinaka-intensyonal na pagsisikap tungo sa sarap. Ano po ito? Malalaman nyo na. Pagkakamali bilang pagkakaroon ng hiya
o konsensya tungkol sa gawaing ito. Para sa maraming lalaking higit sa 60, ang damdamin nila tungkol sa masturbasyon ay nahubog noon pa madalas sa mga kapaligirang itinuturing na bawal ang sex at ang sariling kasiyahan ay itinuturing na dapat itago o ikahiya. Kahit ngayon ilang dekada na ang lumipas, ang mga tahimik na mensaheng iyon ay maaari pa ring manatili sa ilalim ng kamalayan. Maaaring lohikal ninyong nauunawaan na ang masturbasyon ay normal at malusog, ngunit nakakaramdam pa rin ng kislap ng konsensya pagkatapos o ng pangangailangang itago ito at madaliin. Ang emosyonal na tensyong ito ay maaaring makaapekto hindi lamang sa inyong karanasan, kundi pati na rin sa inyong pangkalahatang relasyon sa inyong katawan at sekswalidad. Ang katotohanan po, walang anumang dapat ikahiya sa paglalaan ng oras para sa inyong sarili. Sa katunayan, kapag ginawa ng may intensyon at pangangalaga, ang masturbasyon ay maaaring maging isang makapangyarihang paraan ng emosyonal na pagpapatahimik, pag-alis ng stress, at maging koneksyong espiritual. Ito'y isang sandali ng paggalang sa sarili, hindi luho. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na sariling kasiyahan sa mga nakatatanda ay nauugnay sa mas mahimbing na tulog, pinabuting mood, na bawasang pagkabalisa, at mas malaking kumpiyansa sa sarili. Gayunpaman, wala sa mga benepisyong ito ang lubos na natatamo kung ang konsensya ay bumabalot sa karanasan. Ang pagbitiw sa hiya ay nagsisimula sa pamamagitan ng paghamon kung saan nagmula ang mga lumang paniniwalang iyon. Sadyang sa inyo ba iyon o itinuro ng iba? Kapag sinimulan ninyong tingnan ang masturbasyon hindi bilang isang lihim na ugali, kundi bilang isang natural at malusog na anyo ng pangangalaga sa sarili, lahat ay nagbabago. Karapat-dapat po kayong makaramdam ng kapayapaan, kaginhawahan at pagmamalaki sa kaalamang inaalagaan ninyo ang inyong sarili sa isang makabuluhang paraan. Gayunpaman, ang emosyonal na kalayaan ay bahagi lamang ng ekwasyon. May isa pang huling pagkakamali na madalas hindi napapansin, gayong maaari nitong lubhang limitahan ang inyong sarap habang patuloy na tumatanda ang inyong katawan. Karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang namamalayan na ito'y isang opsyon hanggat hindi nila sinusubukan. At kapag ginawa nila lahat, ay nagbabago. Pagkakamali. Bilang 7, pagbalewala sa mga kagamitan at pantulong na dinisenyo para sa mga lalaking higit 60 anyos. Habang nagbabago ang katawan dahil sa edad, maraming lalaki ang nakararanas ng pagbabago sa sensitibidad, liksi ng kamay, dexterity at tibay stamina. Gayunpaman, sa kabila ng mga natural na pag-unlad na ito, madalas silang nagpapatuloy sa paggamit ng parehong paraan sa sariling kasiyahan na ginamit nila sa loob ng maraming dekada nang hindi isinasaalang-alang na mayroon ng mga kagamitan na partikular na idinisenyo upang suportahan at mapahusay ang kanilang karanasan. Maging dahil sa pride, discomfort, o simpleng hindi alam kung ano ang magagamit, ang pagbalewala sa mga mapagkukunang ito ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng mas malalim na kaginhawahan, mas madaling galaw, at mas malakas pangang sensasyon. Maraming modernong kagamitan ang nilikha na isinasaalang-alang ang mga nakatatandang lalaki
malalambot na silicone sleeves na gumagaya sa natural na haplos, mga ergonomic na disenyo na sumusuporta sa naninigas na kasukasuan at banayad na mga masajer na nagpapasigla sa mga lugar na maaaring hindi nyo pa nagalugad noon. Ang mga produktong ito po ay hindi para palitan ang inyong haplos o pagkalalaki. Ito'y para mapahusay ang inyong koneksyon sa inyong katawan at matalinong umangkop sa kung paano ito nagbabago sa paglipas ng panahon. Tulad ng paggamit ninyo ng salamin sa pagbabasa ng walang pag-aatubili o pamumuhunan sa mas mahusay na sapatos para sa suporta sa kasukasuan, ang paggamit ng isang mahusay na disenyong pantulong para sa sariling kasiyahan ay simpleng matalinong pangangalaga sa sarili. Ang katotohanan po, hindi ninyo nawawala ang inyong sexualidad sa edad. Ito'y inyong binabago. Ang pagyakap sa mga kagamitang ginawa para sa inyong yugto ng buhay ay nagbibigay daan sa inyong tuklasin ang sarap sa mga paraang mas kasiyasiya, hindi gaanong nakakapagod, at mas nakaayon sa inyong kasalukuyang mga pangangailangan. Maaari pa nga kayong makatuklas ng mga bagong sensasyon na muling magpapaliyab sa pakiramdam ng pagkamausisa at sigla na akala ninyo'y matagal nang nawala. Ngunit, ang mga kagamitan at teknik ay bahagi lamang ng kwento. Ang tunay na nagpapabago sa inyong karanasan ay ang kaisipang dala ninyo rito. At kapag sinimulan ninyong pagsama-samahin ang lahat ng piraso, isang kahangahangang bagay ang nagsisimulang mangyari. Buuin natin ang lahat, bagong kaisipan at isang kumpletong paraan sa sariling kasiyahan. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago na magagawa ninyo sa yugtong ito ng buhay ay hindi lamang pisikal, ito'y mental. Habang kayo'y nasa edad pataas, ang pagyakap sa isang bagong kaisipan tungkol sa sariling kasiyahan ay maaaring humantong sa isang mas malalim at mas kasiyasyang koneksyon sa inyong katawan. Hindi na ito tungkol sa ugali, paglilihim o pagganap. Ito'y tungkol sa paggalang sa sarili, pagkamausisa, at paggalang sa kung sino kayo ngayon, hindi kung sino kayo ilang dekada na ang nakalipas. Kapag binitiwan ninyo ang mga lumang mito-hiya at mga lipas na teknik, binubuksan ninyo ang pinto sa isang karanasang maaaring maging nagpapalusog, nagpapanumbalik, at nakapagpapagaling pa nga. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng iba't ibang teknik, pagbagal upang tunay na madama ang bawat sandali, paggalugad sa inyong buong katawan, at paggamit ng mga kagamitang idinisenyo upang suportahan ang inyong nagbabagong pangangailangan, nagsisimula kayong makaranas ng sarap sa paraang mas makabuluhan at mas kasiyasya. Hindi lamang kayo humahabol sa paglalabas, lumilikha kayo ng koneksyon. At kapag ipinares ninyo ang mga pisikal na pagsasaayos na ito sa isang emosyonal na pagbabago, ang muling pag-frame sa sariling kasiyahan bilang isang anyo ng pangangalaga sa halip na luho, na bubuksan ninyo ang isang bahagi ng inyong sarili na maaaring nanahimik sa loob ng maraming taon. Nababawi ninyo ang kumpiyansa, sigla, at pakiramdam ng pagmamay-ari sa inyong kalusugang sexual. Hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito'y tungkol sa kalusugan, kapayapaan ng isip, at panghabang buhay na intimasiya sa inyong sarili. Ang isang kumpletong paraan ay nangangahulugan ng pagkilala na ang inyong mga pangangailangan
ay balido, ang inyong mga pagnanasa ay malusog, at ang inyong oras na mag-isa ay maaaring kasing halaga ng anumang iba pang bahagi ng inyong kagalingan. Hindi po kayo masyadong matanda para sa paglago, pagtuklas o kasiyahan. Sa katunayan, maaaring ngayon pa lamang kayo pumapasok sa pinakakonektado at intensyonal na kabanata ng inyong buhay. At nagsisimula ito sa kung paano ninyo tinatrato ang inyong sarili kapag walang ibang nakatingin. Konklusyon, muling pag-angkin sa kasiyahan, kumpiyansa at paggalang sa sarili. Ang pag-abot sa inyong ika-70, ika-70 o higit pang taon ay hindi ang katapusan ng inyong sexual na pagkakakilanlan. Ito'y isang paanyaya upang muli itong bigyang kahulugan ng may higit na kalinawan, karunungan at habag. Para sa maraming lalaki, ang pagtanda ay nagdudulot ng tahimik na mga pagbabago sa enerhiya, sa sensitibidad, sa emosyonal na ritmo. Ngunit, ang mga pagbabagong iyon ay hindi senyales ng pagkawala ng inyong pagkalalaki, ng inyong kakayahang makaramdam, o ng inyong karapatang makaranas ng sarap. Sa katunayan, kung haharapin ng may katapatan at pangangalaga ang yugtong ito ng buhay, ay maaaring maging isa sa pinakamayaman at pinakamalalim na kasiyasyang kabanata na inyong naranasan. Ang katotohanan po, ang masturbasyon pagkatapos ng extinct ay hindi isang kilos bata. Hindi ito isang bagay na dapat madaliin, baliwalain o ikahiya. Ito'y isang gawa ng pangangalaga ng koneksyon ng paggalang sa isang katawan na nagdala sa inyo sa mga dekada ng pamumuhay. Ito ay sa simpleng salita isang anyo ng paggalang sa sarili. At kung gagawin ng may kamalayan, maaari nitong ibalik hindi lamang ang pisikal na sarap, kundi pati na rin ang isang panibagong pakiramdam ng emosyonal na intimasya sa inyong sarili. Sa buong talakayang ito, ginalugad natin ang 7 karaniwang pagkakamali na tahimik na umuubos ng saya at sigla mula sa personal na karanasang ito, ang pagkapit sa mito ng semen retention, pag-uulit ng parehong mga teknik, pagmamadali sa gawain, pagbalewala sa inyong buong katawan, paglaktaw sa lubricant, pagdadala ng lumang hiya at pag-iwas sa mga makakatulong na kagamitan na ginawa para sa inyong kasalukuyang pangangailangan. Hindi lamang ito mga maliit na pagkakamali. Ito'y mga senyales ng lumang pag-iisip na maaaring hindi na nagsisilbi sa kung sino na kayo ngayon. Ngunit ngayon, taglay nyo na ang kaalaman. Nakita nyo kung paano ang maliliit na pagbabago sa paraan tulad ng pagbagal, paggalugad sa mas maraming bahagi ng inyong katawan o kahit na ang simpleng pagbitiw sa panghuhusga ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Hindi ito tungkol sa mas mahusay na pagganap. Ito'y tungkol sa mas maraming maramdaman. Ito'y tungkol sa muling pag-angkin ng pagmamay-ari sa inyong karanasan sa isang mundong madalas nagsasabi sa mga nakatatandang lalaki na tahimik na maglaho sa likuran. Linawin po natin ang inyong pagnanasa para sa koneksyon, para sa intimasya, para sa sarap. Hindi ito isang bagay na kinakalimutan habang tumatanda. Ito ay isang bagay na dapat lumago kasama ninyo. Maaaring nagbago na ang inyong katawan, ngunit hindi kayo nito pinagtaksilan. Ito'y simpleng nananawagan para sa isang bagong antas ng kamalayan
isang bagong uri ng paggalang. At kapag tinugunan ninyo ang panawagang iyon ng may pagiging bukas, sa halip na paglaban, hahakbang kayo sa isang bersyon ng pagkalalaki na kapwa matanda na at may kapangyarihan. Ang muling pag-angkin sa inyong sarap ay tungkol din sa muling pag-angkin sa inyong kumpiyansa. Napakaraming lalaki na higit sa 100 ang may dalang tahimik na pag-aalinlangan tungkol sa pagganap, tungkol sa tungkulin, tungkol sa halaga. Ngunit ang inyong halaga ay hindi kailanman nakatali sa kung gaano kabilis kayong marating ang sukdulan o kung gaano kalakas ang inyong ereksyon. Ang inyong halaga ay nasa inyong presensya, inyong pangangalaga, inyong kahandaang makinig sa inyong katawan sa halip na labanan ito. Kapag tinatrato ninyo ang inyong sarili ng may dignidad, nagpapadala kayo ng isang makapangyarihang mensahe hindi lamang sa inyong sarili kundi sa mundo. Nandito pa ako. Mahalaga pa rin ako. Karapat-dapat pa rin akong makaramdam na buhay. At ang pakiramdam na iyon ng dignidad ay lumalampas pa sa silid tulugan. Nagpapakita ito sa paraan ng inyong pagkilos, sa inyong mga relasyon, sa inyong kalinawan ng isip, at maging sa inyong pagtulog. Ang mga lalaking lumalapit sa sariling kasiyahan ng may kamalayan ay madalas na nakakahanap ng hindi inaasahang mga benepisyo, mas kaunting stress, mas maraming focus, mas mabuting mood, pinabuting pagtulog, at mas malalim pang ang kasiyahan sa kanilang mga kapareha. Bakit po? Dahil hindi na sila nagmamadali o nagtatago. Isinama na nila ang kanilang sexualidad sa buong larawan ng kung sino sila. Iyan po ang tunay na kahulugan ng muling pag-angkin sa paggalang sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng anuman kanino man. Ito'y tungkol sa pamumuhay ng naaayon sa inyong katawan at inyong katotohanan. Ito'y tungkol sa paglikha ng espasyo kung saan wala ng kapangyarihan ang hiya, kung saan hindi na nagdidikta ang mga lumang mito sa inyong mga kilos, at kung saan ang inyong mga pangangailangan ay itinuturing na balido, hindi luho. Sa ating pagtatapos, nais ko pong iwan sa inyo ang isang mahalagang aral sa buhay na higit pa sa mga pribadong sandaling ating tinalakay. Ang inyo pong paglalakbay sa pagtuklas at pangangalaga sa sarili ay hindi tunay na nagtatapos. Bawat yugto ng buhay ay nag-aalok ng mga bagong pagkakataon upang maunawaan ang inyong sarili, umangkop at linangin ang kagalakan sa mga paraang tunay sa kung sino kayo ngayon. Ang pagyakap sa pagbabago ng may pagkamausisa at kabaitan sa inyong sarili ang pundasyon ng panghabang buhay na kagalingan. Kung nakaugnay po sa inyo ang talakayang ito o kung meron kayong karagdagang mga saloobin o karanasan na nais ibahagi, mangyaring gawin ito sa mga komento sa ibaba o ibahagi sa inyong mga kaibigan. Ang inyong mga pananaw ay mahalaga sa ating komunidad. Hinihikayat ko kayong mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa kalusugan na angkop para sa inyo, at kung nakatulong ito sa inyo, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang sa mensaheng ito. Tandaan po ninyo, nakuha nyo na ang karapatang mamuhay ng lubusan at may kumpiyansa sa bawat edad. Gawin nyo po ang hakbang na iyon.